Kung napansin po ninyong biglang gumalaw sa XRP at umangat ng higit 3% nitong nakaraang Biyernes, hindi po kayo nag-iisa. May malaking dahilan sa likod nito. At ito ay dahil sa pahayag ng CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse, kung saan ay sinabi niya na tatapusin na nila ang mahigpit na 4 na taong laban sa SEC or ang US Securities and Exchange Commission. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Bakit po ito mahalaga? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang desisyon ng Ripple laban or kontra sa SEC. Nitong nakalipas na araw ay inannounce po ni Ginoong Brad Garlinghouse na ang Ripple ay magwi-withdraw na ng kanilang cross-appeal laban sa SEC. Sa madaling salita ay hindi na nila itutuloy ang legal na hamon sa desisyon ng korte tungkol sa ilang institutional sales ng XRP na tinuring po nila bilang securities. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, inaasahan din nila na ganito rin ang gagawin ng SEC, na i-drop ang sarili nitong appeal. Ang tawag niya dito ay closing this chapter once and for all. Para kay Ginoong Garlinghouse, oras na raw para mag-focus sa mas mahalagang bagay, ang pagpapatuloy ng kanilang misyon na magtayo ng Internet of Value. Paano po nakaapekto ito sa presyo ni XRP? Dahil sa announcement na ito, mabilis na nag-react ang market. Mula po sa presyo na mas mababa, biglang tumaas ng 3.36% sa XRP at umabot po ito sa presyo na $2.18 base po sa datos ng Coin Market Cap. 5 oras lamang matapos po ang post ni Ginoong Garlinghouse. Ito ay malinaw na indikasyon na positibo ang pagtanggap ng crypto community sa balitang ito. Bagamat pababa ang galaw ni XRP ng halos 4.4% sa nakalipas na 30 days, ang announcement na ito ay tila nagsilbing spark para muling magkaroon ng confidence ang mga investors. Ano naman po ang desisyon ng korte bago ito mangyari? Bago pa man ang announcement ni Ginoong Garlinghouse, isang araw bago ito, tumanggi po ang korte sa hiling ng SEC at Ripple. Ang hinihiling nila ay isang indicative ruling o parang pahiwatig mula sa hukom para ibaba ang $125 million na civil penalty at baguhin ang ruling na nagsasabing ang primary sales ng XRP sa institutional investors ay securities. Ayon po kay Judge Analisa Torres, may mga indikasyon daw na tila patuloy ang Ripple sa pushing the boundaries ng nakaraang desisyon na pwedeng magresulta sa muling paglabag sa batas kung hindi po sila pipigilan. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng legal status nitong si XRP? Ayon naman sa Chief Legal Officer ng Ripple na si Ginoong Stuart Alderoty, ay kahit may ganitong ruling ang korte, hindi pa rin hindi pa rin po nagbabago ang legal status ni XRP. Sa madaling salita, sa ngayon, hindi pa rin siya tinuturing na security. Isa itong mahalagang punto dahil kung magiging security si XRP, mas mabigat po ang magiging regulasyon sa kanya. Ipinaliwanag ni Alderoty na may dalawang option po ang Ripple. Ituloy ang appeal at labanan ang ruling tungkol sa institutional sales o umatras na lang. Sa huli, pinili nilang i-drop ang appeal. Ang SEC naman po, ayon sa mga naunang pahayag nito, ay posibleng umatras na rin sa sarili nilang appeal. Kapag nangyari ito, maaari pong tuluyan ng matapos ang mahigpit na 4 na taong legal na banggaan ng dalawang panig. Paano nga ba nagsimula ang kasong ito? Yan, para po sa mga bago pa lamang dito, balikan po muna natin ang simula ng lahat. Noong December 2020 ay sinampaan po ng SEC ang Ripple Labs, pati na rin sina Ginoong Chris Larsen at Brad Garlinghouse. Ang paratang po nila
ay nagbenta raw si Ripple ng XRP ng hindi registered, yan, or hindi rehistrado bilang security. At may kabuang halaga po ng $1.3 billion yung nabenta. Isa itong paglabag sa Federal Securities Laws ng Amerika. Pero nitong August 2024 ay sinabi ni Ginong Garlinghouse ng $125 million na multa ay isa pa ring tagumpay. At bakit? Dahil ang original demand ng SEC ay $2 billion. Ibig sabihin, 94% na nabawasan ang penalty. Para kay Ripple, malaking panalo ito. Ano naman po ang ibig sabihin nito para sa operasyon ng Ripple? Sabi po ni Ginong Garlinghouse, tapos na ang chapter na ito. Panahon na raw para bumalik sa regular operations. Nakatuon na raw sila ngayon sa pagpapalawak at pagbabalik ng kumpiyansa sa paggamit ng XRP at sa pagpapalaganap ng kanilang technology sa global payments. Kung matutuloy nga ang pag-drop ng appeal ng SEC, ibig pong sabihin ay hindi naguguluhin pa ng regulator itong si Ripple. At mas makakapag-focus na ito sa pagbuo ng mga bagong partnerships, expansion ng liquidity at pagsuporta sa mga project ng financial inclusion. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin dito sa Pilipinas, ito ay isang magandang balita, lalong-lalo na sa mga may XRP holdings dyan. Una, nabawasan na ang uncertainty. Sa loob ng 4 na taon, maraming tao ang natakot na mag-invest kay XRP dahil hindi pa malinaw ang kanyang legal status. Ngayon na parang may linaw na, mas malaki po ang chance na tumaas ang kanyang demand. Posible ring bumalik ang mga dating partner na lumayo kay Ripple noong panahon ng kaso. Kung dadami po ang gumagamit kay XRP at lalawak ang kanyang ecosystem, pwede po itong magdulot ng price appreciation. Isa pa, dahil tapos na ang kaso, hindi na rin malalagay sa alanganin ang mga Pinoy traders na gumagamit ng exchanges na may XRP. Mas magiging stable at saka less risky na ang pag-trade sa kanya. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si XRP ay tila unti-unti nang nakakawala sa matagal na pagkakagapos sa legal na kaso kontra SEC. Ang pag-akyat niya ng 3% ay hindi lamang simpleng price movement, kundi simbolo ng bagong simula para sa kanya. Sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ay magandang sinyalis po ito. Ipinapakita nito kung gaano po kaimportante ang regulatory clarity at kung paano po ito makakatulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa market. Kaya kung ikaw po ay may XRP holdings dyan o nag-iisip pa lamang na bumili nito, magandang bantayan po ang susunod na kanyang galaw. Baka ito na ang simula ng panibagong chapter, hindi lang para kay Ripple, kundi para sa buong crypto community. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.